So ngayong araw mga kababayan, pinapatawag po ang 40 or mahigit 40 na mga vloggers sa TRICOM hearing sa Congress na may kinalaman po sa fake news. At kung babasahin niyo po itong balitang ito, makikita niyo po yung mga pangalan ng pinatawag. Tinignan ko po yan at nakita ko po halos lahat ng pinatawag po ay mga DDS vloggers, mga pro-Duterte vloggers, at yung iba dyan ay talagang kumukuda po ng mga pro-China narrative, no? Halos lahat, if I'm not mistaken, dalawa lang yung hindi pro-Duterte, no? Or hindi DDS vloggers, no? Ang pinagtataka ko, ang hearing po kasi na yan ay patungkol po sa pagsugpo ng fake news or tungkol sa fake news, tungkol sa pagkalat ng fake news sa social media, no? So, ang pinagtataka ko, bakit puro mga DDS vloggers or halos lahat DDS vloggers ang pinatawag? So, anong kinalaman nila sa topic, no, mga kababayan? Hindi naman natin sila hinuhusgahan. Pero again, ang topic po kasi ay tungkol sa fake news. Bakit halos lahat ng pinatawag ay mga DDS vloggers, no? Nagtatanong lamang naman po tayo kasi ako'y nagtataka, ang dami rin ng mga vloggers ng Kakamping at ang dami rin vloggers ni PBBM, ng mga pro-government, no, at mga neutral na vloggers, bakit po hindi sila pinatawag? Ang nakita ko lang dyan na hindi DDS na vlogger ay dalawa lamang po, no? And naniniwala ako na sila po ay maayos naman kung mag-vlog, no? Yung iba, hindi ko po alam kasi hindi ko naman pinapanood yung kanilang pagbablog, no? So, yun lamang naman, napatanong ako. Sabi ng isang DDS dito, eto si Mr. Real Talker, lagi ko na po itong nagagawa ng content. Sabi dito, maraming nagtatanong kung dadalo ba daw ako. Una po, wala akong natanggap na letter of invitation from HOR. Pangalawa, hindi naman pala libre ang plane ticket, so waste of money. Ipang grocery ko na lang kasi mahal na ang kamatis. Yan, may parinig na naman. Pangatlo, waste of time. Ang pupuntahan ko lang doon sila, mga walang kwenta, sabi ni Mr. Real Talker. I think kilala ito sa TikTok bilang Rosalinda. Sabi pa niya, I repeat, Dan Boldstar. Grabe, no? Talagang ininsulto pa si Congressman Dan Fernandez. Sa tingin ko, siya po yung pinapatungkulan niya dito eh. Sino ba ang congressman na Dan ang pangalan? Sabi niya, I repeat, Dan Boldstar. Lalo mo akong pinasikat. Ayan, wala kang takot, Mr. Real Talker. Napatawag ka na nga nang iinsulto ka pa ng congressman, ano? Talaga namang walang takot ang mga ito. Ang isa sa nakita kong pinatawag dyan, sila Maharlika, no? Kaso si Maharlika, alam naman natin, nasa US, ano? Ayan, ganyan sila eh, no? Pinasikat pa daw siya. Napakahambog, napakayabang pa, mga kababayan. Ewan ko lang kapag pinadalhan siya ng subpoena, no? Kapag napikon talaga ang Congress sa kanya, at kung hindi siya dadalo, pag pinadalhan siya ng subpoena, arrest warrant na po yata ang susunod doon, ano. Ang alam ko, may mga demanda rin si Senator Trillanes laban sa taong ito eh. Pero ayan, ganun pa rin po kahambog, no. Talaga namang hindi po sila kakakitaan ng pagiging pagpapakumbaba kahit sila na itong pinapatawag at alam niyo na nasa mata nila ang publiko. Wala po tayong nakikitang humility sa kanila. Nagyayabang pa. In my opinion, maraming nagsasabi na yan si Mr. Real Talker. May mga sineryan na fake news at hindi totoo. Marami pong tao ang nagko-call out sa kanya. At isa na nga po doon si Senator Trillanes po, no? So talaga namang hindi ko na alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob at tapang ang mga ito, pero para po sa akin, wala po sila sa lugar, no? Kapag ganyan na House of Representative na nagpapatawag sa'yo, konting respeto at galang, dahil kung hindi, baka ikapahamak mo pa yan, ano? Kung ganyan talaga ugali niya or nila, wala po tayong magagawa. Good luck na lamang, no? Ang nakita ko pong mga pangalan dyan, talaga namang yung iba, nakakita ko po talaga ng mga content na hindi maganda, in my opinion. And yung iba, nagsasalta ng below the belt. And yung iba ay hindi makatotohanan po ang mga sineshare nila sa kanilang mga platform. So depende na ang kanilang mga sarili, no? Kung sila yung magigisa doon. Ang alam ko naman ay resource persons pa lang naman sila. So hindi po sila talagang parang inaakusahan, ano? Mga resource person po sila doon. Ngayon mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo dyan? Sa tingin nyo, bakit puro nasa kampo nila halos puro nasa kampo nila ang pinatawag, no? Ang hearing ay may kinalaman po sa pagsugpo ng fake news, pagla-legislate ng mga batas para ma-prevent at malabanan ng fake news sa social media. Sa palagay niyo, bakit sila ang mga pinatawag, ano? Bakit halos lahat nasa kampo po ng mga DDS, mga kababayan? Gusto ko pong bigyan ng reaction ito. Ito po talagang hindi ko alam kung kulang po sa comprehension ang mga DDS, ano?
Dito po sa balitang ito, sinasabi na yung judge po na humawak ng kaso ni Senator De Lima ay nahatulan ng guilty, no? Sabi diyan, Muntinlupa judge pinagmumulta dahil sa pag-antala ng desisyon sa drug case versus De Lima. Ito pa yung isang balita patungkol dyan. Sabi dito, Supreme Court punishes judge over delay in De Lima case. Ayan po, pwede nyo pong i-research yan. Tapos, nag-comment po yung isang DDS. Ang sabi ng isang DDS dito, pinapatungkulan niya si Senator De Lima, sabi, ayan, may bilog po, balik rehas, ha 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 ha. Yung kanyang profile picture ay si BP Sara. Sabi nga nung nag-reply sa kanya, Diyos ko, Sara pa, DP talaga, hane. Tapos sabi ng isa, Diyos ko, yung comprehension. Ayan. So, ayan po, no? Malinaw na hindi naintindihan ng DDS yung balita. Or, ewan ko ba, Tagalog na po yung balitang yan. Sabi sa balita, na napatawan po ng parang consequence or penalty, no? Yung judge na nag-handle ng kaso ng Senator De Lima dahil na-delay po yung kaso niya. Alam nyo, nung panahon po nung dating administrasyon, ang pinagbibintangan pa ng cause of delay ay si Senator De Lima. When in reality, yung judge po pala, no? So, sa tingin ko, in my opinion, talagang parang pinarusahan lang nila sa Senator De Lima. Dinelay lang ng dinelay para tumagal ang pagkakakulong. Pero, siguro, hindi ko alam, no? But in my opinion, siguro alam din nila na walang patutunguhan kasi talaga namang inosente po si Senator De Lima. Pero, kinulong ng mahigit or halos 7 taon, no? Talagang sobrang kinawawa po yung tao. Tapos itong mga DDS na ito, ibinabalita na nga na binigyan ng punishment ng Supreme Court yung judge na nag-handle dahil sa pagkakaunawa ko ay kakilala pala nung judge yung miyembro ng prosecution or kamag-anak yata, no? If I'm not mistaken, please double check. Disclaimer po. And then parang nagkaroon to ng involvement doon sa affidavit no co-accused ni Senator De Lima. Basahin niyo po yung balita para po accurate na makuhang impormasyon. Yung binabahagi po sa inyo yung pagkakaalala ko, no? So, sa makatuwid, no? Naging cause of delay yung judge, according dun sa balita, yun po yung pagkakaunawa ko. Pero, ang pinagbintangan po na naging cause of delay ay si Senator De Lima. Hindi po pala totoo yun. Yun po yung pinalabas ng mga DDS noon. Kinawawa lang talaga nila sa Senator De Lima. Tapos, yun na nga, no? Nabalita na nga na pinanish ng Supreme Court yung judge na nag-handle at pinagmulta, pero hindi pa rin naunawaan ng DDS or ng mga DDS. Balik rehas daw po si Senator De Lima. Hindi po yun totoo, no? So ano pong nangyayari ngayon sa mga taong iyon, sa mga DDS? Hindi ko alam kung kulang sa comprehension or talaga namang ewan, no? Kaya talaga yung mga tao napipilitang magsabi ng BO-BO, syunga, kasi pambihira Tagalog na yung balita di ba? Hindi pa rin naiintindihan. May crisis ba talaga tayo sa edukasyon? Kaya ba maraming Pilipino ang naloloko, nalilinlang, nauuto, nagagamit, namamanipula ng mga politiko, mga kababayan? Kayo na lang po ang humusga. Kaya yung mga fake news, madali nilang pinapaniwalaan. Sila pang naging instrumento para ikalat ang fake news. Yung mga kitang-kita naman na AI, kitang-kita na gawa-gawa, kitang-kita na fake news, kitang-kita na sarcasm lang. Pero they take them seriously and they amplify those disinformation and fake news. As a result, marami silang nadamay at nahawa ng kasyungahan at napaniwala ng kasinungalingan. Yun lang mga kababayan. Kaya ito, aabangan po natin yung hearing. At magbibigay tayo ng reaction dyan. Makikita natin sila. Yung mga vloggers na matatanong dyan, magsasalita, no? At siguro magigisa sila dyan, ano? At mabubungkal yung mga dati nilang content at mga kuda sa social media na talaga na mga nakita ng TRICOM na talagang kailangang pag-usapan at kung kailangang itama, no? So, abangan natin yan mga kababayan. So, kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa balitang ito na pinatatawag ang mga vloggers, no? Karamihan galing sa kampo ng mga DDS. Ilagay nyo lang sa comment section below at ano pong masasabi nyo doon sa balitang yung judge na pinagmumulta, no? Na kita ng Supreme Court na guilty dahil naging cause of delay siya sa kaso po ng Senator De Lima.
At ano pong masasabi nyo dun sa pagiging lack of comprehension ng iba nating kababayan dyan? In this case, DDS po siya, no? Kasi yung DP niya, kitang-kita naman. Ano pong masasabi nyo dyan? Ilagay nyo lang sa comment section below. Sana po i-like yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.